Sa unang tingin, simpleng desisyon lang. Walang gaanong epekto. Pero sa paglipas ng panahon, doon mo lang marirealize, iyon pala ang simula ng lahat ng hindi mo kailanman inakalang mangyayari. Ako si Vincent. Lumaki akong may kaya. Pero simulat sa pool, alam ko na, ayokong maging palamunin ng yaman. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Hindi pera ang habol ko, kundi respeto. Lalo na sa sarili ko. Kaya't nagsumikap akong makapasok sa isang kilalang bangko. At doon ko siya nakilala. Si Olivia. Hindi siya yung tipo ng babaeng mapapalingon ang lahat. Pero sa unang tingin pa lang, alam kong may kakaiba. Ang ngiti niya. Kayang tunawin ang lamig ng opisina. Ang boses niya. Parang musika sa isang araw ng stress. At ako yung tipo ng lalaking hindi basta-basta natitinag. Pero sa bawat araw na kasama ko siya, unti-unti akong ibigay. Pero hindi ko sinabi. Hindi ako umamin. Hanggang isang araw, may asawa na pala siya. Parang may granadang sumabog sa dibdib ko. Hindi pa man nagsisimula, alam kong tapos na. Hindi pa man ako umaamin, talo na ako. Tinanggap ko. Tumahimik ako. Kaibigan lang. Hanggang doon na lang. Lumipas ang panahon. Nagpatuloy ang trabaho. Pero may parte sa akin na hindi na bumalik sa dati. Isang araw, birthday ng anak niya, imbita kaming lahat. Pagdating sa bahay nila, doon ko siya unang nakita, ang asawa niya. Maayos. Gwapong lalaki. Halatang mahal na mahal siya. Walang kapalit ang sakit na naramdaman ko sa dibdib. Pero sino ba naman ako para magselos? At doon ko rin unang nakita si Dean, ang anak nilang babae. Masigla, malambing. Walang kaalam-alam na siya pala ang magiging dahilan ng pinakamalaking pagbabago sa buhay ko. Hanggang isang araw, isang balita ang yumanig sa lahat. Patay na ang asawa ni Olivia. Tahimik, walang paabi. Matagal na pala itong may sakit, itinago sa pamilya. Noong nakita ko si Olivia, basag siya. Wasak, para siyang kandilang nauupos. At ako, wala akong ibang ginawa kundi ang manatili. Tahimik, palaging nariyan. Hanggang sa unti-unti, parang bulaklak siyang muling namukadkad. Unti-unting bumalik ang liwanag sa mga mata niya. At sa pagbabalik ng sigla niya, bumalik din ang pag-asa ko. At sa wakas, nagsalita ako. Olivia, matagal ko nang tinatago to. Nagpahalaga ako sa kanya at sinabi kong alam kong hindi madali, pero handa akong maghintay. Dumating ang araw na tinanggap niya ako, nagpakasal kami ni Olivia at si Dean ay masaya siya para sa amin. Hindi nagtagal, naging pamilya na talaga kami. Ako ang naghahatid sa kanya sa eskwela. Ako ang sumusundo. Ako ang tumayong ama niya at ipinaramdam ko sa kanya ang pagmamahal ng tunay na ama. Sa paglipas ng panahon, hindi lang ako naging daddy niya, naging malambing na bata si Dean. Minsan, nagpapakarga pa siya sa aking likuran at naging malapit siya sa akin. Naging masaya ang pagsasama namin ni Olivia at binibigyan talaga namin ang aming sarili upang magbonding kasama si Dean sa tuwing walang pasok. Pero sa bawat kwentong masaya, may darating na trahedya. Isang gabing hindi ko makakalimutan, habang si Olivia ay nagtatrabaho, makatanggap ako ng tawag, isang tawag na nagpabagsak sa mundo ko. Naaksidente siya habang nagmamaneho ng sasakyan, at sa loob lang ng isang oras, nawala siya. Durog na durog ako, pero mas lalo akong nasaktan nang makita ko si Dean habang umiiyak. Awang-awa ako sa kanya, ang bata pa niya, hindi pa siya handang mawalan ng isang ina. At nangako ako sa sarili ko na aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. Pagkatapos ng libing ni Olivia, Emily, gustong kunin ng mga kapatid ni Olivia si Dean mula sa aking pangangalaga. Ngunit nagmatigas ang bata, ayaw niyang sumama sa kanila. Gusto niyang sa bahay lang siya dahil ako naman daw ang daddy niya at walang nagawa ang mga kapatid ni Olivia kundi sundin ang kagustuhan ni Dean. Masaya naman ako, Emily, dahil napamahal na rin sa akin si Dean bilang anak. Ayaw ko rin siyang alisin. Pinag-aral ko siya sa mamahaling eskwelahan, Emily,
Dahil sa panahong iyon ay mataas na ang posisyon ko sa bangko at isa na akong manager sa isang branch. Kaya may kakayahan akong pag-aralin siya sa private school. Gusto ko kasi na mabigyan siya ng magandang kinabukasan dahil may pangako ako kay Olivia na aalagaan ko ang naiwan niyang anak. Mahal na mahal ko si Olivia, Emily. Hindi na rin ako sumubok na humanap ng ibang babaeng makakasama. Nag-focus na lang ako sa aking trabaho at sa pag-aalaga kay Dean. Lumipas ang mga taon at si Dean ay tuluyan ng naging isang dalaga. Hindi na siya yung batang madalas kong ihatid sa eskwela. Hindi na siya yung batang mahilig humiling na kargahin ko siya sa likod. Ngayon, isa na siyang ganap na babae. Palagi kong sinasabi sa kanya na mag-aral ng mabuti at huwag munang makipagrelasyon hanggat hindi siya nakakapagtapos sa pag-aaral. Dalaga na siya, at kasabay ng kanyang paglaki ay ang unti-unting pagbabago ng kanyang kilos, ng kanyang tingin, at ng kanyang paglapit sa akin. Ako naman, sinubukan kong ituring ang lahat ng ito bilang isang natural na bagay, siya pa rin ang anak ng babaeng minahal ko. Ako pa rin ang tumayong ama sa kanya, walang dapat magbago. Pero minsan, may mga bagay na hindi mo kayang pigilan. Kahit gaano mo pa subukang takasan, minsan ay hindi ko maiwasang humanga ako sa kanya, Emily, dahil kasing ganda din siya ng kanyang mommy. Minsan, kapag nasa sala ako, na nakaupo sa sofa, bigla na lang siyang lalapit sa akin at hihiga sa tabi ko at gagawin niyang unan ang harapan ko. Malambing kasi siya sa akin, Emily, mula pa nung bata siya. Hindi ko talaga maiwasang makaramdam ng init sa tuwing gagawin niyang unan ang harapan ko, Emily. Hindi ko alam kung nararamdaman din niya sa tuwing nabubuhay ang alaga ko dahil nakapatong lang ang ulo niya doon. Ako na lang ang umiiwas kapag ganoon, Emily, tumatayo na lamang ako upang magtungo sa banyo at doon ko na lang nilalabas ang nararamdaman ko. Yun na lang ang ginagawa kong paraan upang maiwasan ko ang magkasala. Hindi na siya yung dating Dean na bata, at ngayon ay nasa tamang edad na siya at napakagandang dalaga. Maraming nabago kay Dean, Emily. Ngunit ang hindi nagbago sa kanya ay ang paglalamang niya sa akin, kagaya nung bata pa lang siya, yung pagdikit-dikit niya sa akin. Alam kong walang mali siya iyon kay Dean dahil iyon ang nakasanayan niya mula nung bata pa lang siya, pero ako ang pinakaapektado sa aming dalawa. Emily, pilit ko talagang nilalabanan ang sarili ko na makagawa ng mali kay Dean, pero mapaglaro talaga ang tadhana na, Emily. Kahit gaano katagal mong ibabad ang kahoy sa tubig, sisilaba rin pala ito kapag itabi mo sa apoy. Isang gabi habang nakaupo ako sa sofa sa sala, lumapit sa akin si Dean, suot niya ang kanyang maluwag na shirt at maikling shorts. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakapansin, pero hindi na siya yung batang si Dean. Daddy, anong pinapanood mo? Tanong niya habang tinatabihan ako. Wala naman, balita lang, sagot ko habang sinusubukang umiwas sa matagal na tingin sa kanya. Umupo siya sa tabi ko, tapos maya-maya parang bata siyang humilig sa akin, nakadikit ang kanyang balikat sa akin at nakapatong ang ulo niya sa braso ko habang hawak niya ang kanyang cellphone. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinabahan. Ano bang ginagawa mo dyan? Natatawang tanong ko. Wala lang, gusto ko lang sumandal, sagot naman niya habang nagche-check ng kung anong nasa cellphone niya. Napansin kong panay ang pag-slide niya sa screen at parang may binabasa siyang seryoso. Ano yan? Tanong ko. Napangiti siya, tapos tumingin sa akin. Basta, wika niya. Ngumiti rin ako, pero hindi ko alam kung bakit. Para bang may kung anong hangin sa paligid namin na nagpapabago ng atmosfera. Maya-maya pa, nagpakita siya ng isang article sa phone niya. Daddy, basahin mo to. Kinuha ko ang cellphone niya at binasa ko ang title, Why Some Women Fall for Older Men. Napatigil ako saglit nang mabasa ko ang title, tapos napatingin ako sa kanya. Nakangiti siya, pero may ibang ibig sabihin ang tingin niya sa akin. Bakit mo to binabasa? Tanong ko. Wala lang, curious lang, sagot naman niya. Napatango ako, pero sa loob-loob ko, parang may kung anong init na gumagapang sa katawan ko. Alam mo ba,
May psychology raw kung bakit may mga babae na mas attracted sa mas matanda, sabi niya. Ano naman, pilit kong pag-iwas sa kung saan papunta ang usapan. Dahil daw sa security, dahil mas matured, mas maalaga, at mas marunong magmahal ng totoo. Napatingin ako sa kanya, nakataas ang isang kilay niya. Parang naasar, pero parang may laman ang sinasabi niya. Napailing ako at tumawa. Ano bang pinagsasabi mo? Tanong ko. Ano ka ba, Daddy? Minsan kasi mas naiintindihan ng mas matatandang lalaki ang tunay na gusto ng isang babae, hindi lang yung puro laro, hindi lang yung basta-basta, aniya. Para bang biglang naging mabigat ang hangin sa pagitan namin. Alam kong biro lang ang tono niya, pero bakit parang may ibang mensahe ang mga mata niya? Hindi ko maintindihan ang sarili ko, Emily. Hindi ko alam kung normal lang ba ang mga nangyayari o may isang bagay na hindi ko dapat maramdaman. Ang problema, nararamdaman ko na ito noon pa. At ng mga sandaling iyon, hindi na ako makaiwas. Tuwing tatawa siya, natatakpan ng kamay niya ang bibig niya, pero nakikita ko ang kislap ng mga mata niya. May mga gabing ganito kami dati, pero iba na ang pakiramdam ngayon, iba na siya, iba na rin ako. Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang mapansin kung paano niya ako tingnan, kung paano siya magsalita. Hindi na siya yung batang si Dean, at ako pa rin ba yung dating Vincent? Hanggang sa bigla na naman siyang humiga at ginawa na naman niyang unan ang harapan ko. Nakaramdam ako ng init muli, na namang nabuhay ang tinatago ko habang nakahiga siya sa harapan ko. Bigla siyang nagbiro, Daddy, hindi ka pa ba nag-isip na mag-asawa ulit? Tanong niya. Nagulat ako sa tanong niya. Ano namang klaseng tanong yan? Sagot ko sabay tawa. Wala lang, sabi nila kapag tumatagal ka ng mag-isa. Mahirap na humanap ulit ng kapareha, anya. Natahimik ako saglit saka ko siya tinanong, ikaw ba? Baka may boyfriend ka na. Napangiti siya. Wala pa namang gustong sayo, sabi niya. Bakit naman? Tanong ko. Kasi raw mataas ang standards ko, sagot naman niya. Ano bang hinahanap mo sa isang lalaki? Muli kong tanong. Tumingin siya sa akin at sa loob ng ilang segundo, hindi siya nagsalita para bang may gustong sabihin pero hindi niya alam kung paano, hanggang sa bumantong hininga siya. Gusto ko yung kagaya mo, Daddy, wika niya. Para akong natulala sa sinabi niya. Emily, dahil sa kanina pa ako nag-iinit, tapos sasabihan pa ako ng ganon. Sa pagkakataong ito, hindi ko na talaga kayang pigilan pa ang sarili ko. Alam mo, matagal ko nang gustong sabihin ito, gusto kita dyan, mahinang wika ko. Alam kong mali, pero hindi ko rin kayang itanggi na matagal ko nang nararamdaman ang ganito. Napatayo siya sa sinabi ko, Emily, at tumingin siya sa akin. Ako din. Naman, Daddy, mahal kita, wika niya. Parang tumalon ang mga tenga ko sa narinig ko. Hanggang sa nagpakalasing at yamakap na talaga ako sa kanya. Na-miss na wala akong sinayang na oras pa. Naramdaman ko na lang na naglapat na ang aming mga labi. Halatang wala pang karanasan ni Sofia dahil sa paghalik, hindi pa marunong. Doon nag-umpisa lang lahat. Pumunta kami sa aking kwarto at mabilis kong inalis ang mga takip ni Sofia. Tahimik lang siya at kinakabahan, nakaabang lang siya sa mga susunod kong gagawin. Naging mapusok ang mga ikinilos ko kay Sofia, Emily, dahil na rin siguro sa tagal ko nang hindi nakaranas. First time ito ni Sofia kaya parehas kaming nahirapan sa bawat pag niya ng tama. Doon naman ako mas lalong ginaganahan. Hindi ko siya pinapakinggan at sa pagkakataong ito ay wala ng urungan. Kailangan niyang tiisin. Nang matapos na kami, naawa ako sa kanya dahil labis siyang nahirapan. Ngunit ganun pa man, wala kaming pinagsisihan sa aming ginawa. Matapos ng gabing iyon, alam kong wala nang atrasan. Dapat akong matakot, dapat akong magduda, pero hindi dahil sa kabila ng lahat, ito ang totoo at sa huli, pinili namin ang isa't isa. Nang graduate si Sofia sa kolehiyo, nagdesisyon akong aminin ang lahat sa pamilya ni Olivia. Walang halong takot, walang pag-alinlangan. Nagulat sila,
Pero sa huli, tinanggap nila dahil alam nila na nasa tamang tao si Sofia. Dahil kahit sa mata ng iba, isa itong malaking kasalanan. Sa mata naming dalawa, ito ang pinakatotoo naming naramdaman. Nagpakasal kami at kahit kailan, hindi ko pinagsisihan ang naging desisyon ko. Dahil sa dulo ng lahat, pag-ibig pa rin ang nanalo. Minsan, ang pag-ibig ay walang pinipiling anyo, edad o relasyon. Minsan, ang tadhana mismo ang naglalagay sa iyo sa isang sitwasyon kung saan wala kang ibang pagpipilian kundi sundin kung ano ang sinisigaw ng puso mo at yun ang ginawa namin. Kaya ito ang tanong ko sa inyo ngayon, sa mata ng mundo, isa ba kaming masama o biktima lang ng isang kapalarang hindi namin inasahan? Kayo na ang humusga. Sa ngayon, may 2 na kaming anak ni Sofia, Emily. Masaya na kaming nagsasama bilang mag-asawa at dito na kami naninirahan sa Japan. Hanggang dito na lang muna ang aking kwento.